Tucson-Ra na CA70. Nakabaliktad lang yung camera natin. Tucson-Ra na CA70. Di ko pa rin siya maibaba itong monster natin, kaya dito natin pinatong. All the way from Zambales. Okay, galing Zambales ba ito? Via drop and go. By the way, shout out and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Ngayon, ang pinaka-story nito, upon combo namin ni Bossing, ay umusok ito. Ay umusok. Itong channel na to, dito. Channel 1. May umusok siya. Ngayon, ang problema sa ganitong klaseng design minsan, kapag umusok or may mga nasira, pag nadamay yung MOSFET na K and then G, medyo mahirap maghanap. Okay, kahit umorder ka sa online, minsan PK ang dumarating. Mahirap maghanap ng original na K and then G na MOSFET. Okay, kasi design ito is class G. O yan, natin to. Ngayon ipakita ko sa inyo, Tucson-Ra na CA70. Hindi natin may baba pa rin ito. Kailangan may kasama para may baba ito. Kaya pinatong ko na lang sa dito. Ang Tucson-Ra na CA70, hiwalay ko na lang siguro yung review content dito. Ngayon, kung saan yung channel na umusok, sabi ni Bossing ay ito. Itong channel 1 na to, mapapansin nyo, putol oh. Putol mismo yung transistor sa may ano to, drive o... Okay, ito yung kwan niya, bias niya. Drive to, kasama sa drive. Musok pati yung mga parts dito. Sa lanta, talaga literal. Na okay naman, kahit papano, malaki pa pag-asa natin kasi buhay ito. Ngayon, ang katanungan ko, bakit kadalasang problema ng mga power amplifier ngayon ay umuusok yung mga pyesa? Bakit no? Ano bang dahilan? Overload? Na-overload ng may-ari? Factory defect? Or nasa design talaga may problema? Ngayon, bali, ito yung pagkabalahan natin. Ito yung sabi ko pala, MOSFET to. K and then G yan. K na 1058 yata, tapos G na 162. Yan, ito. Pag nasira yan, sakit sa ulo yan. Mahirap maghanap niyan. Kahit umorder ka online, minsan dumarating peke or may leak. Kahit na orig ang na-order mo, pag dumarating, may mga leak. Ngayon, ano pa ba gagawin natin dito? Baklasin na natin to para masimulan na. Nakalas na natin yung channel 1. Hindi maganda talaga, kaya medyo malungkot yung boses ko. Grabe, sa lanta talaga literal, oh. Sunog na sunog talaga literal. Maswerte na kung sana may natira na output pa dito sa ganitong kalagayan. Marami na akong nagawang ganito eh. Parang same issue lang, paulit-ulit lang na issue. Aray nako, sunog talaga oh. Tapos mukhang na-check ko tong MOSFET dito, parang shorted yung isa. Ako muna i-tester natin ha. Kahit di mo na-check yung fast recovery diode na to, matik yan, shorted yan. O na-open. Wala siyang shorted oh. Malamang open itong 0.25 na yan. Sana, mali lang yung pagkakalkula ko. Sa kabila, ito may short talaga oh. Dito tingin ko na-open lahat yan. Oh. Tapos itong MOSFET na K ito. Shorted talaga siya. Aray ko. Itong J na 162, mukhang buo pa. Usok talaga literal, oh. Ngayon, ang gagawin ko ay, ano ba? Kalasin natin o anihin muna natin yung mga nasunog na parts. Ngayon, burado yan, sigurado. Burado yung mga value niyan. Meron pa namang isa. Doon na lang tayo kukuha ng ideya sa kabila. Ito yung nakakalungkot. Ay, nako. O boss, ay may mga natira pa naman. 1, 2, 3, 4, 5. Sa tingin kong buo. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos dito, 3. O di, may 8 pa natira dito sa output. Dito, sibak lahat yan. Sibak. Tapos dito, okay, may natirang 2. Ito, drive. Buo pa naman tong drive niya. Kasama sa drive kasi ito. Buo pa yan. Ay, nako. Ito, dali yung isang kwan, yung 1058 na MOSFET. Dito tayo problema ngayon, no? Sa MOSFET na to. Yung 1058 na yan. Diyan tayo problema. Sana may mahanap tayong pamalit. Ayan. Ngayon, ang gagawin ko, linisin ko muna itong mga nasunog na to. Tapos, unti-untiin ko munang papalitan yung mga maliliit. Okay, mga maliliit muna. Tsaka natin ipahuli yung mga output niya. Gagana pa rin naman to kahit wala ito. Gagana yan, ito lang pagganahin mo.
itong mababa lang na voltahe, gagana pa rin naman yan. Kahit di mo ikabit to, babagana mo yan. Kaso lang, hindi siya mag-i-step. Kumbaga, yung gagana is low voltage lang. Halos na kompleto ko na lahat ito. Pinutol ko lang yung video kasi ilang araw din na naka-stack ito or nakatambak. Kinumpleto ko to sa bahay. Lahat ng mga nasunog ito. Isa sa nakita kong problema ay lumiyab yung linya. Yan, tong tin-troubleshoot ko nga siya. Halos hindi ko makita. Yung pala, sabi ko para may mali dito sa may kabilang side. Yung pala, putol yung mga linya sa ilalim. Yan, sunog yung mga linya niyan. Pumutok. Tapos same din dito. Ito. Lumiyab pati mga linya. Kaya ginawa natin is nag-jump tayo or nag-jumper tayo. Yan, dito na lang tayo naglagay ng wire. Tapos sa may ilalim, yung ginawa natin, ininangan natin ng todo to. Tapos, same din dito. Ininangan din natin ng todo to kasi medyo manipis siya, Nagtaka ako bakit yun lang yung lumiyab, May karga rin naman May karga rin naman ng makapal nating pero bakit lumiyab? Same sila ng problema nito ng Lexus na MA1 Halos same lang din naman sila ng design Ngayon, nanguha muna tayo sa mga tropa natin ng MOSFET na K1015. Sa totoo lang guys, ang hirap maghanap ng MOSFET na K1015. In-order ako dun sa online. Titingnan ko pa yun kung original or fake ang ma-order natin dun. Kapag fake, wala, hindi natin gagamitin. Marami na tayong na-order na medyo sablay. Ngayon, ito, hiniram muna natin sa tropa to. Papalitan din natin to kapag dumating yung natin na goods. Yan ito, K1015, KT1058. Itong sa kabila is buo ito. Yung J162. Ito siya. Buo yan. Sana maging normal na to. Tapos, tingnan nyo kung gaano kadaming pinalta natin na output resistor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito, 8 dito. Ito may kulang pa ako isa. Kulang pa ako isa. Siyam. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parehas pala, isyam pala ito. Ito kulang pa ako na isang 0.25 na resistor. Tapos ito pinampapalitan natin, Grabe. Halos lahat 'yan. 100 ohms tapos mga 2 ohms pinapalitan natin. Tapos dito nagpalit tayo ito, wala tayong 680, nag-series na lang tayo. Lumiyab to, tapos itong pumutok na 2N551 ito. Tapos ito 820, nag-series lang din ulit tayo, wala tayo nito Tapos ito 4.7. Ito ang marami. Yan 33 volts ito. Yung Zener diode nito. 33 volts tapos dalawang 1.5 na magkatabi. Tapos dito 100 ohms. Tapos dito 100 ohms yung lumiyab dito. Tapos sa ilalim niyan may wire siya, nag-jump tayo niyan kasi naliyab na yung linya niyan papunta dito sa kabila. Kaya nag-jump tayo ng wire. Okay, tapos ito pinalta natin tong ito 100 ohms na 2 watts. 1 watt lang yan pero 2 watts nilagay natin. Wala tayong pamalit And the rest is yun lang. Ito pala MGE na 340, 350 sira din to. Ito tsaka ito sa kabila. Yan, pinalta natin to. MGE na 340 tsaka 350 yan. Itong 4793 tapos 1837 mukhang buo naman. Grabe napakadaming sira. Pero wala yan walang sinabi to sa Lexus na MA12 na nasunog na hindi ko lang may upload yun kasi literal na sunog. Same lang din sila ng design nito. Wala silang kinaiba ng design ng Lexus nito isa lang sila. Naka class G. Liab din to. Dito rin na sa channel 1 din. Grabe, sunog talaga dito, butas. Balak ko na palitan ko talaga ng board yun. Hindi na kaya repair yun. Ayan. Kaya kapag mayroong ganitong design kayo na i-repair tapos yung masira yung 1058 tapos 162, nako, kamatulo ka dyan. Tapos ito minaltan rin natin to dito. 150 ohms to. Tapos, yan basta, minaltan natin lahat yan. And then sana magiging goods na ito. Pasensya na kayo, hindi ko na pinakita kung paano ko siya pinaltan dahil nahaba lang lalo yung oras natin. Basta diskarte mo lang dito, palitan mo lahat ng mga nasunog, palitan mo yan. Tapos, ang gagawin mo, pinaka the best way ay ikukumpara mo siya kabila. Ikukumpara mo yung titester mo dito, titester mo ito, ikukumpara mo sila kung merong kinaiba. Kapag merong kinaiba, magduda ka dyan.
kailangan ito yung pinaka reference mo. Kasi nga, ito yung gumagana eh. Tapos ito sa mga transistor, mukhang buo naman ito. Wala naman ako nakitang sira dito sa may transistor nya. Although malaman na lang natin mamaya yan kapag naisalpak natin sa may casing nya. Ito na, naibalik ko na yung board sa may chassis nya or sa may casing nya. Sana maging normal na ito. Itong isa, naka-standby lang muna yan. Kumbaga, patinuin muna natin to, saka natin balik yan. Baka kasi may problema pa, kailangan pa natin ng reference yan. Pero pag baklas kabit. Ngayon, eto guys, kapag ganito, lagi kong inuulit na may mga sunog o nagko-troubleshoot kayo, gamit kayo lagi ng bulb. And make sure na may bulb kayo para safety. Ngayon, tingnan natin kung may umusok. Wala naman. Naka-protect. Okay, nag-relay. Nabsirabahan ko. Okay na, wala yung protect niya. Wala naman umusok eh. Ngayon, kailangan meron siyang voltage bias. Alam may biasing bago tayo matuwa. Okay. Halos zero bias. Bakit ganun? Gumalaw siya pero kunting-kunti lang. Oh. Okay. Meaning, maaaring may problema pa no? Gagawin natin, ibalik natin to. Try ko nga ibalik muna ito. Tapos sukatan natin ng biasing. Kung parehas sila na mababa, dapat mayroong mga 0.25 ka masusukat yan, 0.3 Tingin ko may problema pa talaga. Troubleshoot ko nga muna ulit. Bakit ganun? Isang pyesa lang yung nagkamali ako. Yung hindi ko nahuli yung sira. Di ba, pinalitan ko itong kwan, pinalitan ko itong MOSFET na K1058. Ito. Ito siya. Sira pala yung 39K. Ayan siya, oh. Yan, sira pala yan. Yung kulay para madilaw na yan, oh. 39K yan. Ayan kulay niya, no? Ayan, orange, white, orange. Yan, 39K yan. Ito. Yan, 39K. Sira pala siya. Same lang yan dito sa may kuano, sa may kabilang side, may 39K yan dyan eh. Ayan, yung katabi ng diode na to, 39K yan eh. Ito naman, 162 ito. Pero same lang yan sila. Yan, 39 ito. Yung may kuano yan, yung may puti na yan, oh. Ayan, 39K yan. Pampala, na open na. Sana ba yun? Ito. Alam ko, hinagis ko dito eh. Nandito pa. Ito pala. Nandito pa. Buti na lang, nandito pa. Ayan, 39K siya, oh. Dito yan nakakabit. Dito. Kapag i-check mo siya, open na. Pero sana yun lang yun, problema. Binalik ko na nga pati yung isa, oh. Para malaman ko kung yun talaga yung bias niya, mababa talaga. Tignan nyo. Ito yung problema ngayon. Hirap i-kuan to. Hirap i-test to. Okay, yan. Tututo ka naman. O yan, open. Open siya. Yan. Umira ka, oh. Minsan talaga kailangan ma-check mo lahat. Pero siyempre sa dami ng pyesa niyan eh, hindi naman swerte na kung makukuha mo agad. Ngayon, range natin naman ng 2.5 ito. Tingnan natin kung may bias ulit. Ito binalik na natin to, ha. Itong board na to, hindi mo to sila pwedeng pagbaliktarin kasi wala siyang butas, oh. Kung saan yung parteng may butas, doon lang talaga siya. Pag nilagay mo siya dito, baliktad yan, wala na, hindi mo na may shoot kasi walang butas. Ngayon, sana magiging okay na. Okay, signal. Okay, naka-protect. Ayan, normal naman kanina eh. Kaso nga lang, wala siyang bias. Ngayon, tingnan natin kung may bias na ito. Sana may bias na. Okay, meron na. Gumalaw. Baliktad lang. Ito guys, mag-ingat kayo sa pag sundot-sundot nito. Delikado. Okay. O yan, meron siya. Nasa 0.3. Nasa 0.3 na siya. Ngayon dito, parehas lang. Meron. Parehas lang,
sa point 3, di ba? Oh, goods na. Ay, ito lang naman ang diskarte guys eh. Kung mapapansin nyo, parang halos wala naman akong ginawa. Kasi nga, pinampapalitan ko lang lahat. Tapos double check nyo yung mga linya. Pero sa dami ng pinilitan ko, halos di na Ako, ito ngayon kanyo. Kulang na lang eh, maubos lahat ng parts niya. Ngayon, di pwede pa tayo magsaya dito dahil hindi pa natin pa-audio. Pa-audiohin muna natin. Panibagong araw na naman. Hindi natin nadali kahapon ito. Napatino na natin dito. Ang problema, wala na namang audio. Mukhang tinamaan siguro ito nung umusok ito. Or, ano bang pinakadahilan dito? Ang IC na ginamit dito is nakakuan siya, yung dual. Dual OP amp siya, yung stereo ba. Yan, ngayon, walang audio. Good dito. Tapos pagdating dito, wala nang out. Okay, papasok siya dyan. Yung dalawang, itong, ano to, yung kapasitor na to, papasok dito. Tapos yung out niyan, wala siyang out papunta dito. Papunta dito. Hindi ko na naipakita kasi haba lang lalo yung video natin. Papunta siya dito. Ngayon, ito sira oh. Pinalitan ko tong IC na to. Ay may bakat siya ng hinang oh. Ito siya, ito to. TL074 yan. TL074 dual. Ito siya oh. Pinalitan ko yan dito, galing yan. Buti na. Kaya may stock ako ng mga gitong klaseng IC. TL074, 71. Basta mga OP amp, meron ako niyan. Ito siya oh. Dito galing yan. Sabi ko eh, gumagana naman lahat dito eh. Yan, gumagana to. Lahat. Gumagana. Papunta lang dito. Pagpasok niya, may audio in. Pag out niya, wala. Papunta dito. Ay sabi ko, palitan na. Ayan, binaltan ko. Ito, dalawa. Wala pang hinang. Oh. Ito, napalitan na ito. Ngayon, ito na maging klabasan. Ay, nako. Grabe, no? Ito, pinag-short natin to. Kasi itong kwanto, yung control ito eh. May signal dito, papasok siya dito, paglabas niya, papunta rito, wala na. Ngayon, ito na maging klabasan niya. Pero na to. Out na to, papuntang amplifier na yan. Oh, meron. Ito yung control niya eh. Oh, yan. Kailangan guys, meron kayong mga stock talaga lagi ng OP amp. 5532, 4560, 4558, TL, yung mga TL072, 71. Yan, kailangan meron kayo para may pamalit kayo kagad. Ito, TL074 ito eh. 074 ito. Ayan o. Yan, TL074 ang code yan kung gusto nyo umorder. Okay, ngayon balik na natin to. Haba yung oras natin. Ito na, naibalik na natin yung back panel. Pahirapan eh, no? Mamaya na lang natin tali ito. Yan, naipesto na yan. Dahil lang dito, nasira din tong OP amp nyo. Damay-damay, ika nga. Ngayon, o natin. Ay, wala palang speaker to. Kailangan, magkabit ulit tayo ng speaker. Magkabit ulit tayo. Yun, ito lang naman ang problema natin eh. Nawala ng audio eh. Yung amplifier stage or board eh, okay naman na. Tapos, yung speaker. Okay, cellphone natin gumagana yung wala kanina pa yan. Tapos, channel 1. Na yun oh. May audio na siya agad oh. Nawalan pa yung music. Ayun oh. Ito yung channel 1 ah. Channel 1 to, ito yung nasunog. Ito yung channel 2. Yan. Nakaparate pa tayo. Okay na. Yan, okay na. Sa totoo lang guys, isa ito sa nahirapan ako na unit. Hindi ako nahirapan dahil sa repair. Nahirapan ako maghanap ng pyesa na K1058. Buti nga mayroon tayong nakuhanan na tropa, pero babayaran pa natin yan. Papalitan natin ng K1058 din yan. Okay, hanggang dito na lang. Haba-haba ng oras eh. Halos, ewan ko kung may naintindihan kayo sa vlog ko. Sa dami ng ginawa ko.
Sir ng taga Sambales, bali, okay na tong unit mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then dahil lumabot ko sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pakisubscribe ng YouTube channel natin, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Kaya kapag napindot mo na yan, notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. God bless and then peace atin lahat.